Isang soldier's burial ang hiling ng pamilya Marcos para sa dating Pangulong Ferdinand Marcos matapos ilabas ang desisyon ng Korte Suprema. Sa punto pong ito ay makakausap natin si Ilocos Norte Governor Imee Marcos, anak ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Good morning po, Governor Marcos. Yes, magandang umaga, Susan. Kumusta na kayo? Oo, kumusta? Kayo po, ma'am, kumusta na ho? May inisyal na bang pag-uusap para sa paghihimlay sa inyong ama? Kailan po ang libing, Governor? Ay, wala pa tayong date dahil yung mga abogado inakantabayanan pa rin yung final decision ng ating Korte Suprema at yung bali-balita nga na may MR at ano yung dapat gawin sa susunod. Pero tuloy na to. Hindi naman bongga-bongga ang inaasahan. Simpleng paglilibing lang ng isang kawal, isang sundalo. Kaya sana matuloy na sa lalong madaling panahon. Oh, Governor, pag sinabi niyo soldier's burial, ano ba ang ibig sabihin noon? Dahil kasi ang sinasabi nila, yung hero at hero's burial na malaki at marangyang paglilibing, meron rin sinasabing state funeral. Lahat yun hindi totoo. Ito simpleng-simple lang kung ano man yung pangkaraniwan na paglilibing ng ating mga sundalo. Ganun lang yung aking naisip. Yun din ang minipiti talaga ng tatay ko. Gusto lang niya makasama yung kanyang mga kapwa sundalo noong panahon ng gera. Governor, anong reaksyon ng inyong ina, si dating unang ginang Imelda Marcos sa naging desisyon ng Korte Suprema dahil kahapon ikaw nagpunta ka doon sa harap ng Korte Suprema, si dating Senador Bongbong Marcos nagkaroon ng panayam. Si Madam Imelda, ano po ang sinabi niya? Well, yung nanay ko, unang-una nabibigla kasi napakatagal na ng panahon, 27 years, hindi siya maniwala. So, nagulat talaga siya at medyo tameme talaga. Pero sa kabila nun, talagang tuwa-tuwa yung nanay ko, hindi siya makapaniwala na pagkatapos ng 27 years, naisatupad na yung pagpapautos ng ating Korte Suprema na ituloy na, wala nang hadlang. So she's very, very happy. Pero sa detalye, sa mga date, kung kailan gagawin, hindi pa kami nakakapag-usap. Si Bongbong na-stack up dun sa Tacloban at hindi pa kami nagtitipon-tipon bilang pamilya. Pero sigurado ako na lahat kami pare-pareho ang iniisip. Papasalamat kami kay Apo Presidente Duterte na pinayagan at inutos na ito at sana matuloy na sa lalong madaling panahon. Governor, may plano bang iburol ang labi ng inyong ama dito sa Maynila? Magkaroon ng public viewing? Sa palagay ko, yung public viewing, bahagi yun dapat sana ng state funeral, yung tinatawag nila na paghihimlay at lamay sa Malacanang, sa Senate, sa kung saan-saan pa. Sa amin, parang hindi na kailangan yun. Napakatagal na eh. Governor, dahil may mga nagsasabing walang tunay na pagpapatawad at healing kung hindi naman humihingi ng tawad, are you willing to issue an apology lalo na sa mga biktima po ng martial law? Yung tinatawag nilang apology, talaga naman para sa akin, dahil sa kung sino man nasaktan na hindi naman ninanais at wala naman talagang balak, sa akin kahit papano, talagang nagpapaumanin ako. Pero yung apology na ninanais nila, gusto nila parang admission ng guilt, may kabigatan naman yata yan sa criminal law. Hindi naman yata kami papayagan ng abogado kapag ganyan. Pero na may pagkakamali, kung may kasalanan, siyempre wala namang perfect sa mundong ito. Talaga nagpapaumanhin ako para magkaisa na tayo. Dahil kung nakakausap natin at nakikipag-negotiate tayo sa mga kapatid nating Muslim na dekada-dekada na ang patayan at gera, kung nakikisuyo tayo sa ating mga kapatid na mga CPP-NPA, siguro naman pwede naman pakiusapan din ng mga Ilocano at bahagi din naman kami ng bandilang Pilipino. Kung may dilaw sa ating bandila, meron ring red, white, and blue. Magkaisa tayo, sabi nga ni Apo Presidente, unity. At tigilan na itong walang katapusang away, alitan, bulok na politika, nakakasuya na nakakasawa na talaga. Okay, maraming salamat po, Ilocos Norte Governor Imee Marcos, anak ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Magandang umaga po. Thank you.